Alright, welcome back mga kapatid sa Coach Haji Vlog. Magkakaroon lang tayo ng reaction regarding doon sa People Initiative na kung titingnan mo mabuti, hindi naman talaga People Initiative. Congress Initiative. Yan ang tawag na ngayon nila ngayon yan. Sila nangunguna. Pero by the way nga pala, bago ang lahat, thank you po pala at salamat sa lahat ng mga nag-sub sa at nanonood sa ating ginagawa at nagkakaroon tayo ng kaliwanagan at nagkakaroon. Kung nagugustuhan nyo naman po at nakikita nyo naman na nandun naman talaga yung tinatawag na mapalinaw at nabigyan natin ng hustisya o nabigyan natin ng kaliwanagan, napaliwanag natin. Kung gusto nyo po mag-subscribe, salamat po. Kung hindi naman at mabigat sa kalooban nyo o ano paman, kahit like na lang or kaya share o kaya comment na lang po kayo doon. Masaya na po kami doon. Ang atin lang po sana pagsama-sama tayo at sana wag tayong maging bahagi doon wag tayong matakot sa kanila, di ba? Bigyan natin lang tayo, nag-opinion lang tayo base sa ating kakayahan at saka isa pa, bilang mamamayang Pilipino, karapatan din natin magsalita. Karapatan natin na ipakita natin ang ating kagustuhan, ang ating gusto. Ito ang gusto namin. Karapatan po natin yan. Kaya sa mga tinatawag na pinapipirma na ang alaga isang daan, please, nakakawalang gana sobra. Diba? Ito yung tinatawag nilang People Initiative. Tignan mo, pansinin nyo People Initiative. Pero ang gumagawa, Congress Initiative ang lumalabas. Nakakawalang gana sa pangunguna. Sino bang nanguna rito? Sino bang ulo dito? Sino bang pasimuno nitong ganitong klaseng hakbang? Itong mga galawan nila na to. Ang nakalagay dyan, base doon sa lumabas na tao at napanood naman po ito sa malalaking stream media, ay yung super majority. Sino ba yung nasa super majority? Diba? Sila tambalolong na yan. Sila yan. Yung mga kaalyado nila. O ibig sabihin, ang nakakasama ng loob dito, parang tingin sa ating mga Pilipino, napakaliit na lang ng, para bang sobra. Tingin ko doon sa pagbibigay ng sandaan, parang nilalait ka ng gusto-gusto. Ito na lang ba ang takbo ng buhay? Ito na lang ba pagtingin nyo sa amin? Diba? Bagamat alam namin na mas matataas yung mga pinag-aralan nyo. Matataas na doon, nakarating kayo sa isang parte. Pero sana naman wag nyo naman po kaming ganyanin. Bilang mamayan, kami po ang umuhusga. Kami po ang nagbibigay ng mandato sa inyo. Pero anong ginagawa nyo? Di ba? Ipapaliwanag, sasabihin ito, kapag nabago ang saligang batas, ito ang mga benepisyo. Magiging okay na lahat, pati purpose, kabahagi na kayo lahat. Tinuturuan natin ng isang bagay na para maging tamad ang Pilipino. Pero dahil sa ganun sitwasyon nga, iyon yung mga benepisyo, pumirma ka lang. O meron pang tinatawag na pabuya sa'yo, bibigyan ka ng 100. Nakakawalang gana. Sobra. Alam mo, ang hirap sabihin sa isang party na direktahan. Pero, tambaloslos o Speaker Martin Romualdez, sana naman, huwag nyo namang i-down masyado yung mga Pilipino. Nasalagang 100. Ganito na lang ba talaga pagtingin nyo sa amin? Pagtingin nyo sa amin, mga mamamayang Pilipino, sa halagang 100. Diba? Papayag na sa halagang 100, dala ng ambisyon mo na maging ano. Hindi ka man nanalo kasi sa presidente. Kaya ginagawa mo yan Para Para maging prime minister. Mas mataas pa sa presidente. Tau-tauhan na lang yung presidente. Diba? Sana naman wag ganun. Kaya nga sinatawag na People Initiative yan. Kami magpapasya. Kami ang dapat ipaubaya nyo sa kanya, sa individual o sa mga citizen na mamamayang Pilipino. Bigyan nyo lang. Pero wag kayong, hindi kayo dyan. Wag kayong sumausaw dyan. Wag kayo ang nangunguna. Kaya nasasabihan kayo ng Congress Initiative na Bakit? Kayo mismo ang nangunguna. Dahil lang doon sa mga pakapakanan sa sarili nyo. Alam nyo, tahasan sinasabi ko, hindi naman talaga mamamayan ang iniisip nyo Hindi naman kapakanan namin ang iniisip nyo. Ang kapakanan nyo, na humaba ang termino nyo, maging prime minister ka, di ba? Lahat gagawin nyo, di ba? Para magkaroon lang ng continuity ang mga panunungkulan nyo. Hindi na ko ng mga mamamayan ngayon, gising na. Dangan nga lang siyempre, dala ng kahirapan. Minsan, wala akong sinasabi, pero dala ng kahirapan at sa tamis ng mga pananalita nyo, minsan nakukumbinsin nyo pa rin yung iba na pumirma sa halaga 100.
At bibigyan ka pa ng mga tinatawag na lecture na ganito ang magiging bahagi na kayo ng ganito yan, ganyan. Para bang sinasabi nyo, di ba? Di ba sabi nga, bigyan mo sila ng panghuli ng isda, hindi yung bibigyan mo sila ng isda. Para matuto. Hindi eh. Di ba? Sasabihin nyo, yung purpose magiging ganito na. Sa pamamagitan, pag nabago na yan, lahat na. Di ba? Bagamat hindi kami against doon, kasi nakakatulong yan. Yan yung sinasabi namin. Anong klaseng pamumuno na mayroon ka? Martin Romales dyan sa Congress. At ito naman ang ating BBM. Ba't hindi man lang sawayin? Nakita naman, no? Ibinunyag na ng ating magaling na Congressman Edsel Lagman ng Bicol yan. Kung paano binababoy yung ating mga kababayan sa pamamagitan ditong pagbibigay ng 100 para lang pumirma. Makatarungan ba yan? Diba? Sana maging patas tayo. Pero dala nga ng kasakiman nyo, dala nga ng ambisyon nyo na maging ganito, mawala ng termino lahat, ganyan, maging prime minister ka, gagawin mo ang lahat. Ang tanong, yung mga binibigay nyo sandang, kanino ba galing yan? Bulsa nyo ba yan? Di ba, pera ng bayan pa rin yan. Para bang ginigisa kami sa sarili namin mantika. Di ba? O ang tanong, saan galing yan? Ito yung mga leader natin na tahasang mo sinasabi na walang kakwenta-kwenta, wala kaming katiwa-tiwala sa inyo. Bakit? Yung pinakikita nyo at mga galaw nyo at ginagawa nyo, hindi ka nais-nais sa amin. Totoo naman talaga yung sinasabi namin, totoo. Hindi interes ng mamamayan ang iniisip nyo. Ang iniisip nyo yung interes ng pagkapakanan sa pansarili nyo. Ganyan. Ganyan ang mga galawan nyo. Ganyan ang mga ginagawa nyo. Kaya minsan di ba? Mahirap magsalita o di tayo nagmumura eh. Pero tingnan mo yung ginawa ng ating Congressman Pulong Duterte. Di ba? Pinipi-ay na kayo. Peking Panginoon, pinipi-ay na kayo. Pero ano ba ang ibig sabihin ng PI? Di ba? People Initiative. Pero sa isang version, bahala na kayo maghusga. Pinipi-ay na kayo. Ang daming taong diskusto sa mga hakbang nyo. Pero bakit meron pa rin, nagkakaroon pa rin ng chance na may pumirma dahil sa mga ganung bagay? Dala ng kahirapan nga. Diba? Tapos mga pangakong matatamis na dila ng mga salita. Kaya nakukumbinsi sila. Kaya nananawagan ako sa ating mamamayan. Maging mapagmatsyag tayo. Maging matalino po tayo. Sa halagang ganun, ipagkukuhan mo ba yung kapalaran na magiging anak mo, magiging apo mo? Para lang sa kanilang kapakanan. Diba? Tingnan mo, kanino galing yung perang ibinibigay sa atin na yan o binibigay sa iba na halagang 100? Diba? Sa galing din sa mamamayan yan? O bakit? Doon nyo dapat makita yung totoong nagmamalasakit sa mamamayan. Diba? Gagawin ang lahat eh. Gagawin ang lahat para manatili sa pwesto. Gagawin ang lahat para maging prime minister. Bakit? Wala nga chance manalo sa pangpanguluhan eh, sa eleksyon eh. Ba't di ka lumaban ng patas? Lumaban ka ng patas. Lumaban ka ng halalan sa pagkapangulo. Kung gusto ka ng mamamayan, di salamat. Hindi yung gaganyanin mo yung pagbababoy mo sa aming saligang batas, sa ating saligang batas. Walang ganon. Napakalit na ng tingin nyo sa aming mga mamamayan. Halagang 100. Hindi ka tanggap-tanggap eh. Sobrang nakakasama na loob. Bagat alam namin na matataas ang mga pinag-aralan nyo, matataas yung mga inabot nyo. Pero gising na ang mamamayan. Gising na kami. Alam namin ang mga ginagawa nyo. Pero dahil bakit mayroon pang iba na nakakapirma o bakit? Yun nga po, dala ng kahirapan, pinagsasamantalahan nyo. Binibigyan nyo lang ng kaunting, sinusubuan nyo lang ng kaunti. Makatikim lang. Pumapayag na. Bakit? Dala nga ng kahirapan. Yun ang ibig sabihin nun eh. Diba? Sinasamantalan nyo yung kahirapan ng buong sambayanan para lang mapapirma nyo. Diba? Para bang ang mangyayari niya, sunod-sunuran na lang. Diba? Sunod-sunuran na lang ang mga mamayan. Dala ng kanila. Di ba ganyan nga eh, di ba? Pakakainin ka ng pakakainin. Pero,
pag hinalungkat mo, kaba ng bayan, ang hinahalungkat din nila. Ang ninanakaw nila. Diba? Makatarungan ba yan? Di ba dapat ipairal yung tamang solusyon, tamang hakbang. Kaya nga people initiative yan eh. Ipabaya mo sa mga kunyan, sa mga hindi saklaw ng Congress. Marami tayong mga tinatawag na mga representative o mga civilian o mugwan na magsasagawa ng ganyan, yung hakbang na yan. Pero dapat, kayong mga congressman, dapat nakalayo kayo dyan. Dahil kayo nga ang gagawa ng batas. Pero ba't kayo ang nangunguna sa parting yan? Diba? Questionable yan. Interest nyo. Kaya nga tinatawag na Congress Initiative. Ang kakapal naman ang mukha na itong mga to. Sobra. Hindi tabla eh. Marmol kayo eh. Sobrang titigas ng mukha nyo talaga. Sobra eh. Sorry sa sinasabi ko pero alam naman nyo na ganito na ang sentimento ng mamamayan pero ginaganyan nyo pa rin. Anong ibig sabihin yan? Siyempre, di ba? Sobrang kapal ng mga pagmumukha nyo. Sobra. Nakakainit ng ulo eh. Bakit? Tinuturing na tayo sa ganitong pamamaraan. Sobrang pamamaliit na to sa amin. Imagine mo, 100 lang ang tingin nyo sa amin. Ano ba naman kayo? Diba? Sobrang pagbababoy yan eh. Kaya hindi na nagawa. Kabagamat bahagi si ating Congressman Itsilagman sa tinatawag ng supermajority. Hindi ko lang alam kung talagang bahagi siya. Pero kumontra na siya eh. Bakit? Alam niyang mali. Binabayaran eh. Dapat yung nagmumula dito sa amin. Hindi yung babayaran nyo. Tapos, ang bayad 100, gaano na lang kaliit ang pagtitingin nyo sa amin? Binababoy nyo po talaga kami. Ganyan yung mga leader na talagang walang kakwenta-kwenta. Dapat magising tayo mga mamamayang Pilipino. Tingnan nyo kung gaano ang pagtingin sa atin. 10 piso, 100 na lang. Pero ang tanong mo kanino pera galing yun? Di ba sa atin din? Sa kaban ng bayan pa rin. Hindi mo naman pag-aari, hindi mo naman pera yan. Di ba? Ginagamit mo sa isang party para sa kapakanan ng ambisyon mo. Kapal ng mukha mo. Sobrang kapal ng mukha mo. Lumabang ka ng patas. Kaya ginagawa mo yun, hindi ka mananalo kasi sa pampanguluhan eh. Di ba? Lumabang ka ng patas. Hindi ganyan. Yung ambisyon mo. Nagkikreate na kasi sa utak mo yung ambisyon mo eh. Diba? Lahat gagawin mo lahat. Sobrang nakakainit ng ulo. Simpleng mamamay lang kami, pero dapat isa rin kami ng mga nagsasalita. Nakikita namin ang mga gawa nyo eh. Hindi nakakatuwa. Sorry sa mga ganitong pahayag, pero nakakadismaya sobra. Kung ituring tayo baboy na baboy, bakit? Sa halagang 100. Pagpapalit nyo po yung kapakanan ng mga anak nyo. Diyan dapat tayo makita. Dapat diyan nyo makita ang totoong leader. Ang totoong leader, nag-create yan kung paano matuto ang mamamayan. Hindi yung susubuan ka. Pero yung kabila nun, mas malaki yung nakuha niya. Diba? Kaya ang gagawin mo ngayon, sunod-sunuran ka lang sa ganun. Pero hindi mo alam yung ilalim nun. Yung sariling pera ng bayan, iyan ang ginagamit nila. Diba? Sana magising tayo mga kababayan. Tingnan natin kung anong klaseng leader yung mga ganitong klaseng leader. Ang ating BBM naman, nananahimik. Hindi mo lang sawayin yung kanyang pinsang buo na yan. Diba? Nasaan ka? Nasaan ang Pangulo? Ba't hindi mo masaway yan? Kitang-kita mo naman, binabribe na. Sinusuhulan, kitang-kita nyo na. Sinusuhulan yung mamamayan, pero nananahimik ka. Nasaan ang Pangulo? Ito may bahagi ng kumpas mo rin. Tatanong lang po ako dahil kung hindi mo kumpas to, ba't dapat sasawayin mo siya? Sawayin mo siya. Sobrang pangbababoy yan eh. Nakakasama ng loob. Salamat po. Sana
Magising tayo mga mamayang Pilipino. Makita natin yung klaseng leader na ganyang klaseng leader. Baka dumating ang punto, pati tayo ibinenta na yan, mga yan. Di ba? Matuto tayo mga mamayang Pilipino. Ako, nag-speak up lang ako. Bakit? Sobrang kababuyan eh. 100. Sobrang liit ng pagtingin na sa atin mga kababayan ko. Sobrang liit na. Para lang sa kapakanan niya. Sa kapakanan ng mga alipores niya. Nananawagan po ako ng personally doon sa mga senador na magigiting natin. Please, tumayo po kayo. Pakita nyo na para sa bayan kayo. God bless po at sana po naunawaan natin at naintindihan natin. Ako po ay nag-share lang po ng aking sentimento na nakakasama ng loob. Bahagi po ako ng Pilipinas. Pilipino po ako na may karapatan na magsalita. Salamat at God bless. Salamat po. Ingat po tayong lahat at sana pagpalain po tayong lahat. Sana mawaksi po itong isipan niya mga yan. Nawa galawin ng Ama o ng Diyos ang kanilang mga ginagawa. Salamat po at God bless po.